Hindi pa man natatapos ang tigil pasada ng grupong Piston, nag-anunsyo ang Manibela na magsasagawa ng sariling transport strike simula yan bukas. Ayon naman sa LTFRB, ang issue muna ng Piston ang kanilang tututukan lalo't pumayag na itong makipagpulong. Ang sentro ng balita mula kay Karen Villanda, live. Angelique, matapos nga ang pag-uusap ni LTFRB Chair Teofilo Guadis III at ni Piston President Modi Floranda kahapon, ay uupuan na nila ngayong araw sa LTFRB ang mga kondisyon ng transport group hinggil nga sa PUV modernization. Bagamat natuloy rin ngayon, Angelique, yung pangalawang araw ng transport strike o tigil pasada ay hindi naman ito ramdam ng mga pasahero. Alas 2:30 ng hapon, nakatakdang magtungo sa tanggapan ng LTFRB ang tatayong abogado ng Piston na si Attorney Ariel Inton at ang presidente nito na si Modi Floranda. Ito ay para mahimay ang mga napag-usapan sa kalsada ni LTFRB Chair Teofilo Guadis III at ni Floranda kahapon. Ilan sa mga kondisyon ng Piston para tuldukan na ang tigil pasada ay ibalik sa 5 taon ang kanilang prangkisa, ibasura ang omnibus franchising guidelines sa PUV modernization at huwag nang ituloy ang December 31 na deadline para sa consolidation. Siyempre dapat meron ito kakibat na dokumento na halimbawa yung hiningi nga po natin na pagbabalik doon sa 5 taon, yung pagsuspindi doon sa deadline ng December at siyempre yung pagbabasura nga doon sa 2017-011. Ito po yung kaklaro ni Atty. Inton kaya Chairman Guadis. Ayon sa LTFRB, bayad sila na i-waive ang confirmation fee ng mga operator, pagpapalawig ng prangkisa sa 5 taon oras sa makapag-consolidate sila at irebisa ang omnibus guidelines ng PUVMP. Pero ang non-negotiable para sa LTFRB ay ang tuluyang pag-alis ng consolidation na may deadline sa December 31. That's non-negotiable. The word scrap, that's non-negotiable. But as per our Chairman Guadis, pwede pong i-simplify yung proseso ng consolidation process at yun po yung approve as per our LTFRB Chairman Guadis. Pag-simplify. Sa dami po ng proseso, alin dun yung gusto, alin dun yung doable, alin dun yung hindi kaya, at yun din ho yung isa sa mga papag-uusapan mamaya. Paliwanag naman ng LTFRB, pinasimple na ang panuntunan sa consolidation. Ito'y kahit natapusin ang proseso sa consolidation o pagbuo ng korporasyon at kooperatiba, basta magpasa lang ng petition for consolidation hanggang December 31. Dito kasi makikita ang intensyon ng operator na sumali sa PUV modernization ng pamahalaan. Sa inilabas ang manapahayag ni Transportation Secretary Jaime Bautista, sinabi niyang hindi totoong may jeepney phase out. Ito rin ang ipinaliwanag ng LTFRB. As long as roadworthy ka at gusto mong i-calibrate at papasa po ang iyong mga jeepneys sa Philippine National Standard, mataas ang roof mo, may hawakan ng kamay yung mga pasahero mo, papalitan mo lang yung engine mo ng Euro 4, pwede ka pa rin pong makabilang sa PUVMP. Sa pagpapatuloy naman ang pangalawang araw ng strike, ilang mga jeepney driver na ang pumasada ngayong araw dahil kailangan kumita pangkain. Hindi na rin ramdam ng mga pasahero sa Commonwealth ang tigil pasada. Ngayon na lang, nagbakasakali lang kami ngayong araw. Na makabiyahe. Bakit? Di ba 3 araw yan? Oo, 3 araw mahirap naman yung walang pangkain. Yun lang. Oo. So, pero mamaya titigil kayo. Oo, titigil din kami. Ano oras? Siguro, mga after lang siguro. After lunch? Patay na oras yun Oo, wala naman dito lang sa kainan Wala naman pong problema. ngayon? Kasi from Fairview hanggang dito sa Pelcoa, maayos naman yung biyahe, nakakasakay, maluwag yung jeep. Okay. Tapos ngayon? Ganun din, same nung kahapon. So parang Parang walang hindi ramdam. Yung strike. Tiwala naman ng LTFRB na sa pag-uusap nila ngayon ng Piston ay matutuldukan na ang tigil pasada. Pero ngayong umaga lang din nag-anunsyo ang grupong Manibela na magsasagawa rin sila ng tigil pasada magmula bukas hanggang sa Biyernes. Para naman sa LTFRB, issue na muna ng Piston ang kanilang tututukan sa ngayon. Sa Manibela, sir, I believe po kasi Piston na lang po yung pinakamalaking percentage din ng naiiwan na transport group. 60 po ang positive na sa PUVMP. Kung ang buong Piston po ay sasang-ayon na at makikipag-cooperate, aakyat po tayo ng at least 75 to 80. Then the rest po, mga kakaunting transport groups na lang po na positibo pong mahihikayat na sa PUVMP.
Angelic, hindi na bukas sa media yung pag-uusap ni LTFRB Chair Guadis at ni Piston President Modi Floranda. Pero nagsabi naman ng LTFRB na magpapatawag na lang sila ng press con sa ibang araw. Angelic. Okay, Karen, paano kung hindi sasali sa consolidation ng isang operator? Siya ba'y makakapagbiyahe pa sa darating na taon? Yes, Angelic, ang halimbawa dyan ng LTFRB, no, kung sa isang ruta may 15 na operator pero 40 lang yung consolidated. So makakabiyahe pa ba yung 10 sa susunod na taon? Ayon sa LTFRB ay makakabiyahe pa naman sila hanggat hindi napupunan yung kanilang pwesto, no, Angelic, dahil sinisiguro, dapat masiguro ng LTFRB na sapat yung pampublikong transportasyon sa bawat ruta. Ngayon, kapag may nakapag-fill in na sa kanila na consolidated, ano na mangyayari doon sa 10 kung hindi pa rin sila tumupad doon sa consolidation? Ayon sa LTFRB, dalawang opsyon na lang yung kanilang pagpipilian. Kung dumating yung pagkakataon na yun, iyon ay maghintay na anunsyo sa DOTR o sumailalim nga doon sa social support program ng DOLE para sa mga tsuper, no? Ito yung entrepreneurship at yung mga tsuper scholar. Angelique. Okay, so Karen, meron bang mga rescue vehicle na pinalabas para tumugon sa pangangailangan ng publiko ngayong araw? Yes, Angelique, ayon sa monitoring ng MMDA, no, as of 8 a.m. ay nasa 15 na lamang yung rescue vehicle na kanilang ipinakalat at nag-rescue ng mga pasahero. Iyan ay sa may Baclaran, sa may Monumento, Quiapo, Philcoa, Doña Carmen, Parañaque, City Hall. Tigi isang bus lang halos yung mga ito, Angelique, no? Mas mababa na ito kumpara dun sa kahapon na nakadeploy na higit 100 nga na rescue bus. Ayun na rin nga sa mga pasahero na nakausap natin kanina ay hindi naramdam. Tapos yung mga jeepney driver na nakausap natin, sinasabi nila kailangan na nila nga maghanap buhay, kaya naman bumiyahin nga sila ngayong araw. Pero mamaya daw after lunch, titigil daw sila. Kahit sabi nila, wala naman din daw pasahero sa ganun mga oras. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Karen Villanda.